araw na buhay po namin. May task ka po namin, O Diyos, tulungan mo po kami, may baba po namin ang sarili po namin, at talisin mo po, O Diyos, ang anumang distraction, bagkus, O Diyos, pumagitna ka nga po sa amin, at ikaw ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po. Pwedeng makaupo na po. Good morning. Good morning po sa lahat at mapagpalang umaga po sa atin. And again, nandito po tayo sa Elijah Christian Fellowship. So kung meron tayong mga bagong attendees, I hope yung mga matatagal na maging friendly tayo. Okay? So dapat ang Elijah Christian Fellowship ay maging friendly. Batiin mo nga yung katabi mo ng magandang umaga. Yan. Yan yung mga gusto natin na nakikita natin yung bawat ngiti, no? So sumagot ka naman. Maganda ka pa sa umaga. Okay? O, di ba? So dapat ganito tayo even sa mga bago. Meron po bang mga bago dito ngayon? Meron po ba? Wala naman. So puro luma. Luma. Okay, so okay, nandito tayo sa Elijah Christian Fellowship at nandun tayo pa rin sa the Book of Acts and meron tayong bisita nung nakaraan, no? So, naintindihan nyo ba yung pagkukorean nila? Oh, kasi may translator, no? So, baka yung saranghe lang ang alam nyo, ha? Saranghe. So, yung mga nanonood ng Korean novela o yung mga mahilig sa Korean novela na alam nila yon, no? So, lahat ba ng nagko-Korean novela? Yes. Ayun, no? Kala ko Thailand ang pinanonood mo. Okay. So, and then, pag-usapan natin, no? Napag-usapan natin yung bautismo ng Espiritu Santo sa Acts chapter 9 verses 1 to 7. Medyo tumalon nga lang tayo sa series natin because meron tayong bisita nung nakaraan, no? Pero ang natandaan natin doon, yung dove is a sign of purity, no, nung binautismohan ng ating Panginoong Jesus. And then yung fire, power, and then even yung wind, yung impact. No? So ito yung pananampalataya natin because lahat tayo ay naniniwalang may hangin, tama? Nararamdaman mo ang hangin, tama? Pero hindi mo siya nakikita. The same with God. So the reason why we have our faith, because alam natin na merong Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. So kasi kahit hindi natin siya nakikita, pero alam natin sa puso natin na merong Diyos sa buhay natin. Amen? And meron tayong pinag-aralan ng nakaraan, yung gifts of the Holy Spirit. Actually kahapon, i-memorize namin ito isa-isa. Gifts of the Holy Spirit. Nandun yung wisdom, knowledge. Alam natin yung wisdom nanggagaling sa Diyos. Ito yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Hindi natin ito magagawang pag-aralan dito sa mundo. Okay? Yung knowledge, ito yung meron tayo, binibigyan din ng Panginoon, at yung even yung pananampalataya natin sa Kanya, ay sa Kanya rin ang galing. Okay? Kaya wala tayong kayang ipagmalaki. Kasi even yung faith natin, kung bakit tayo nagtitiwala sa Kanya, ay nanggaling din sa Kanya. Okay? And then yung healing. So naaalala nyo na pinahawak yung kamay, pinahawak sa atin yung mga kung saan yung may sakit sa atin at pinanalangin natin. And then performance of power, prophesying, discernment of spirit. No, so yung pag tayo ay puspos ng banal na espiritu, we're able to discern the spirit. And then yung speaking in tongues. Naalala nyo, nung nandun sila sa upper room, nagsalita sila ng iba't ibang wika. And this is the speaking in tongues. And of course, nandun ang interpretation. Okay? Parang yung nakaraan, nung linggo, merong Korean, of course, language ng Korean language. And then meron nagtatranslate ng Tagalog. And then, of course, meron din tayong fruit of the Holy Spirit. No? Andito yung, alam ng mga young people to, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito ay kung tayo ay patuloy na ang tawag dito, sumusunod sa Diyos o sa ating Panginoong Jesus,
magkakaroon tayo nito. Ito yung fruit, ito yung result natin. Okay? So, ano yung pinagkaiba ng gift? Ito yung magandang tanong ni Pastor kahapon. Ano yung pinagkaiba ng gift at sa fruit? Ang gift ay binigay ng Panginoon sa atin. Ang fruit, ito yung resulta natin. Okay? Sa ayaw at sa gusto mo, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, magkakaroon tayo nito. Marahil yung iba sa inyo, kulang sa pagmamahal, at tahimik. Pagdating sa pagmamahalan, tahimik. Kulang sa pagmamahal, pero pwede nating i-work out ito. No? So, as long as na tayo ay sumusunod sa Kanya, magkakaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit. Okay? And, ito na ang pag-uusapan natin. Acts 13, ipinangaral ni Pablo si Jesus. Ito na yung unang na record na pangangaral ni Pablo. Okay? So, ready na ba tayo? And I hope tulungan ako ng bawat isa na yung mga pwedeng maging pagmulan ng distraction, mga magulang, yung mga anak natin, ay ating mga bantayan, no? So, inaayahan ko ang lahat na tumayo bilang respeto sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos sa Acts chapter 13 verses 14 to 23. 14, mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Ng araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat, ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong mensaheng makapagpapalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita. Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan sila tumahimik. Mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno, sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. 18, sa loob ng 40 taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Nilipol niya ang pitong bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Naganap ang lahat ng ito sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila ay binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon niyang propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Kis, isang lalaking mula sa lipi ng Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At nang siya ay alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Amen. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli sa iyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, nasamahan mo kami, Panginoon, at ikaw po yung makita po namin at ikaw po yung manguna po sa akin, Panginoon. Gawin mo lamang po akong iyong instrumento, Lord God, at itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw po yung mangusap po sa kanila. Muli, Panginoon, dalangin ko po ang iyong presensya, dalangin ko po ang wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, maraming salamat sa buhay na binigay mo sa amin, maraming salamat sa pagmamahal mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay, so pag-uusapan natin actually ay si Pablo. Meron tayong mga character dito, si Pablo at si Bernabe. Babalikan lang natin ng konti, no? So sila yung nagkita, lima sila, no? 5 sila during that time. Alam natin na pumunta sila sa Cyprus at para ipahayag ang salita ng Diyos. Pero pinili silang 2 para magpatuloy papuntang Antioquia. O dun sa Mount of Taurus Mountain. Okay? So ito ay first recorded sermon ni Pablo.
Remember, ang pangalan niya before ay Saulo. Saulo, tapos ngayon ay naging Pablo na nung siya ay ang tawag dito, sumunod na sa ating Panginoon. Remember, sino si Pablo? Sino si Saul? Diba? Siya yung number 1 persecutor ng mga Kristiyano. Diba? So, siya yung mga taga-usig ng mga Kristiyano during that time. And then, kinatagpo siya ng ating Panginoon. No? Kinatagpo siya at siya ay sumunod. Ano nangyari sa kanya nun? Siya ay nabulag ng 3 araw. At siya ay nanalangin ng nanalangin. Hindi siya makakain, hindi siya kumakain. And alam natin ang nangyari, pinauwi siya ng kanyang kapatid dahil mainit na ang kanyang pangalan. Dahil gusto niyang ipamahagi ang salita ng Diyos. Tama? Kaya umuwi muna siya sa kanilang bayan. At sinundo siya doon ni Bernabe. Diba? Naalala siya ni Bernabe. So silang dalawa ngayon ang nagmi-mission. Yan. So pinapahayag nila ang salita ng Diyos. And then this is the first recorded sermon ni Pablo. Okay, so pumunta sila sa Antioquia at doon siya nagsalita, doon siya nag-sermon. And doon sa 5 yon, nung nandun pa sila sa Cyprus, 5 sila, pero ang pinili ay si Bernabe at si Pablo. Ganon din sa atin, maraming tinatawag pero konti lang ang pinipili. But the question is, magpapagamit ba tayo? Okay? So, maraming tinawag sa atin, pero konti lang ang pinili. Pero sana tulad ng puso ni Pablo, ganun din ang maging puso natin. Ang question is, tayo ba ay magpapagamit sa Kanya? Amen? And then sabi nga, ang role ni Pablo ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. And this is the main purpose. Parang tayo ay tayong si Kristo o si Jesus na binabalita natin yung salita niya ni Jesus. Kaya 'di ba meron tayong assignment, nakita niyo yung pinopost ni Pastor, yung gospel, 'di ba? Kung paano madali nating merong outline doon kung paano natin madaling ipahayag ang gospel sa ibang tao. Tama? So, ito yun. Kailangan maintindihan natin kung paano natin ipapahayag si Jesus. Okay? And then, pero, syempre, mataas ang standard ng ating Panginoon. Si Bernabe and Saulo, they are filled of the Holy Spirit. Anong katunayan kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu? Yung hindi na natin sinusunod ang sarili natin. Amen? Pero ang hirap, tama? Ang hirap, bakit? Yung iba sa atin, mataas ang pinag-aralan. Yung iba sa atin, may pera. Yung iba sa atin ay kumpleto ang kamay at paa. At kung anong kaya natin gawin, ay gagawin natin. Kung tayo ay madalas, kung tayo minsan nagkakasakit, ang unang tinatawag natin ay sino? Doktor. Tama? Pero there are people also na pag sila ay nagkasakit, ang tinatawag nila ay ang Diyos agad. Bakit? Nakarely sila sa Panginoon. No? Nakarely sila sa ating Diyos. Kung tayo ay may sakit, ang Diyos ang tinatawag natin. Okay? So, ibig sabihin, hindi na tayo ang nasusunod. Hindi na yung pamamaraan natin ang nasusunod. Ang problema kasi, magaling tayo. Actually, ako ay habang pinag-aaralan ko to, tinatamaan ako agad. Madalas kasi ay puro paraan natin, option natin, pero nakakalimutan natin na tawagin ang Diyos. No? So, dapat high standard, naka-align ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya sabi dito doon sa pinag-aralan natin nakaraan, tayo dapat ay puspos na ng banal na Espiritu, maka-Diyos ng paglilingkod. Hindi yung naglilingkod tayo para sa makita ng tao, nagwawalis ako dito Oops, wait lang nagtatapon ako ng basura. Ay, nagsasaing ako o naghuhugas ako ng pinggan o nag-aayos ako ng ng mga upuan. So, ba't hindi? We are doing this para kanino? Sa Diyos. Amen? Hindi kung kaninong tao. Maka-Diyos na layunin. Ang layunin natin, maka-Diyos na layunin nga ba?
paglaban sa Diyos ni Satanas, at of course, yung tagumpay mula sa Diyos. Amen? So, ito yung, hindi ko maalala kung si Pastor ang nag-preach nito or si Brother AJ. Yan. And then, bakit hindi na uso ang mag-preach? Napansin nyo sa ibang churches, ang preaching nila ay halos 15 minutes lang. But alam natin na ito yung pinaka-importanting part ng service. Tama? Ito yung dapat dito tayo ay yung nakafocus. Magandang merong praise and worship, pero kung mapapansin mo sa ibang churches, kung titignan mo ang stage nila ay parang stage ng concert. Merong, ang tawag doon, ash, na ano yung usok. Tapos may mga light. Di ba? Parang, alam mo yun, para tayo nagko-concert. No? So, pinapasabi ng Diyos, ano bang dapat natin gawin? Dapat yung pinapasabi ng Diyos, of course, based on the Bible. No? And then yung paggamit ng pulpito. Ayan. So, sabi, babawasan natin to kasi masyadong mataas. I hope mabawasan na natin to para magamit na natin ang ating pulpito. And yung pagpapahalaga sa gawain natin. Okay? So, napakahalaga ng ating ginagawa. Okay? So, ito ang pinaka-importanting part of the service. Not the praise and worship, but yung listening ng salita ng Diyos. Amen? And then, bakit? Napakahalaga ng mga salita ng Diyos. Nagsimula siya sa Jerusalem, sa Judea, and Samaria, at sa dulo ng mundo. Kaya tayo inabot. Remember, tayo ay mga hintil, tama? Gentiles. Tayo ay marumi. Tayo ay mga pagano. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero inaabot tayo ng salita ng Diyos. Amen? So, hindi na natatili sa Israel, hindi sa mga Hudyo lamang, pero umabot sa atin. Kaya nga, di ba, nag-start yan nung, ang tawag dito, pinapersecute na ni Pablo ang mga Kristiyano. Nagkawatak-watak sila, nagkaroon sa Samaria, di ba, sa Damasco, at ito, inaabot tayo. Pero kahit gaano kasama si Pablo noon, ginagamit siya ng Diyos ngayon. Amen? At kasama siya kung bakit umabot sa atin ang salita ng Diyos. Okay? So, kahit kung magkakaroon lang tayo ng self-reflection, iniisip natin, ganito na lang ako. Wala na akong improvement. Ito na ako Pero hindi. Kahit ano pang estado ng buhay natin ngayon, God can use you para sa sa kanyang ubasan. Amen? So sila ay puspos ng banal na espiritu, si Bernabe and Saulo. Kaya sila ay ginagamit ng Panginoon. And then sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. And look at Paul's heart. Di ba? Napansin niyo yung puso niya? Nandun yung humility. Sino sumulat ng Ephesians? Si Saulo. So look at his heart. Sabi niya, ako ang pinakahamak na pinili, ng Diyos. Gayon pa man. Kasi alam niya Alam niya kung ano yung pagkatao niya ever since, nung una pa lamang. Di ba? Naging persecutor siya, pero gayon pa man, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga hintil. So, ito yung puso ni Pablo. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. 5 sila, 5 pinuno. Si Simeon, Lucio, Manaen, Paul, and Barnabas. And then kasama nila dito, naalala nyo, si John Mark. Si John Mark, pero hindi na siya sumama kina Pablo at Bernabe. So later on, maiintindihan natin bakit siya hindi na sumama. And then alam natin, nung nandun sila sa Cyprus, di ba, ang nais nila ay gusto nilang ipahayag yung salita ng Diyos. Kanino?
doon sa pinuno ng mataas na pinuno opisyal ng Roma, si Sergio Paulus. Pero merong isang naging hindrance, naging hinder sa kanila. Sino to? Yung si Bar Jesus. Naalala nyo? Nare-refresh tayo. So si Bar Jesus, anong ibig sabihin ng pangalan ni Bar Jesus? Son of Salvation. Could you imagine that? Pangalan niya, Son of Salvation, pero puro siya. Sabi nga niya, siya ay mangkukulam, puro kamalian, puro kasinungalingan, at binabaluktot niya ang mga matutuwid. Kaya sinabi sa kanya ni Pablo, naalala niyo yung kwento? Siya ay nabulag, si Bar Jesus. And then, pansamantalang nabulag at naniwala si Sergio Paulus. Ang daming karakter. Kailangang maalala to. So, si Sergio Paulo, siya yung opisyal sa Roma at naniwala sa salita ng Diyos. Amen? So, remember, naghahanda siya ng mag-serve o magsasermon o magsasalita, na maghahanda siya ng tagapagsalita at naghahanda rin siya ng nakikinig. Amen? So, naniniwala ba tayo na hinanda tayong lahat para makinig? Amen. And then, ganun din, sana, Lord, sabi ko, every time na lang na tumatayo ako dito, Lord, samahan mo ko, Kasi every time na lang na magpe-present ka sa, halimbawa, business presentation, hindi na ako kinakabahan. Pero every time na tatayo ako dito, kumakabog ang dibdib ko. Bakit? Hindi ito negosyo. Salita ng Diyos ang daladala natin at nakakatakot magkamali. Amen? So, ganun natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos. So, bumalik tayo and then alam natin na nangyari, nagpatuloy si Paul and Barnabas. Nangaral sila. Pinangaral ni Pablo si Jesus. Wala tayong ibang pinapangaral dito kundi si Jesus lamang. Amen? So, and then sabi nga sa 14, mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga. So, gaano nga ba kalayo ang Perga? Nakikita nyo ba? Perga. And then pupunta sila sa Pisidian Antioch. Yan. So, ang layo ng Perga, papuntang Antioch, ay mula Manila hanggang Tarlac. Yan. 180 kilometers or 100 milya. Ganon kalayo. And then, remember, wala silang sasakyan. Lakad lang. So, may imagine niyo kung gaano kalayo yon. And, ang isang mahirap pa dito, ang lugar ng Pisidian Antioch ay mataas. So, mataas siya. Hindi siya patag na daan lamang. And then, pupunta sila sa Taurus Mountains. Ito yon. So, ang mahirap dito, maraming tulisan. So, napaka-dangerous na puntahan na ito. Pero, hindi nila iniisip ang kanilang kalagayan. Sumusunod pa rin sila sa Panginoon. Amen? So, patuloy sila. Kaya nga ang sabi niya, mga dahilan bakit sa sinagoga. Bakit nga ba sa sinagoga? Alam na natin kung ano yung sinagoga? At dito yung mga taong mga nakikinig, mga taong interesado at mahal niya ang Israel. And then yung sinagoga, kung babalikan natin, yung pag-aaral natin, ang sinagoga ay isang kapulungan o isang lugar na kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao para makinig. At dito ay binabasa nila ang Shema, nananalangin sila, at kung sinong magaling magsalita, kahit sino pwedeng magsalita. Okay? Pero may danger doon. Bakit? Kung ikaw ay magaling magsalita, madali mong mapaniwala ang mga tao kahit hindi tama ang sinasabi mo. So, medyo may danger talaga dito. So, kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. And then ito yung dinadanas ni Pablo. Okay? So sa mga tulisan, gaya ng sinabi natin kanina, dinadanas niya ito.
para lang ipangaral ang salita ng Diyos. So, merong danger sa kanya. Pero sa atin, minsan, lumakas lamang ang ulan. Wala na tayo sa simbahan. Merong mga kapatiran na pag malayo, hindi na makapagsimba. Pero nakikita ko dito, kahit anong lakas ng bagyo, nandito pa rin ang karamihan. No? Bakit? Mahal natin si Kristo Jesus. Amen? And then, sabi niya sa Romans chapter 10 verse 1, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. And ganun niya kamahal ang Israel. No, kahit ano pa ang danasin ko, panganib man yan, o kapahamakan man yan. Sabi niya, ito ang gusto ko ng puso ko, dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Okay? So, ito na yung, hindi na yung nais niya, pero sumusunod siya sa Panginoon. Kung saan siya papuntahin, pupunta siya. Yun. So, sabi na sa verse 15, matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong mensaheng makapagpalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita. And look at this verse. Nung dumating sila doon, dumiretso sila sa sinagoga at sila'y naupo, nakinig. No, pero binigyan sila ng opportunity. Nagkaroon sila ng opportunity para ipahayag ang salita ng Diyos. Remember yung pinag-usapan natin kanina? Si Lord ang nag-prepare nito. Si Lord ang nag-prepare ng lahat. Si Lord ang nagpe-prepare na kung sino maghahayag ng salita at si Lord din ang nagpe-prepare sa mga taong nakikinig. And look at Paul and Bernabe. Naupo lang sila sa sinagoga pero nilapitan sila ng tagapamahala at sinabihan sila kung meron kayong mensaheng nakakapagpalakas ng loob, maaari kayong magsalita. And there's an opportunity for them to share the gospel of God. Amen? So if we have the opportunity, huwag na kayo mag-second thought. Ihayag natin yung salita ng Diyos. Amen? Kasi this is the mandate of God sa atin. Sabi nga niya sa Matthew, di ba? Go and make disciples of all nations. And teach them to obey all my commands and baptize them to the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So kung tayo, alam natin yung task natin. Amen? Ang task natin is to share the gospel hanggang sa umabot doon sa mga taong nawawala pa. Remember kung anong ginawa ni Jesus? Iniwan niya yung 99 para hanapin yung nag-iisa. Amen? So tayo ganun din. Hanapin natin. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin nahahanap yung nawawala. Okay? So, sabi, ito yung ginagawa sa sinagoga, no? Yung Shema, tinatawag, binabasa nila yung Deuteronomy sa chapter 6 verses 4 to 9. Pakinggan mo o Israel, Yahweh na ating Diyos ng tanging Yahweh. Sinisigaw nila na iisa ang Diyos. Si Yahweh, nag-iisang Diyos. Ito yung sinasabi nila sa Shema. And then nananalangin sila. And then nagbabasa sila ng parte ng kautusan. No? And then yung Pentateuch, 7 years period. Ito yung unang 5 libro. 5 libro ng Old Testament from Genesis to Deuteronomy. No? So ito yung hanggang sa matapos nila yung 7 years of period. Doon umiikot yung binabasa nila. And then yung mga salita ng mga propeta at saka sila nagsasalita. So ito yung nangyayari sa sinagoga. So kung tayo, may outline din tayo dito, may nagdadasal, may tutugtog, may kakanta, may magsasalita, may mananalangin, the same sa sinagoga. So ito yung nangyayari sa sinagoga. And then, kaya tumayo si Pablo, eto na,
And this is the first recorded, ang tawag dito, sermon ni Pablo. Sabi niya ni Pablo, sinenyasan sila tumahimik. Mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Sorry na nagising yung iba. No, so, kaso kasi may exclamation eh. Sabi, makinig kayo. So, pasensya na doon sa mga nakatulog. Ha? At sabi niya, makinig tayo. Yeah, ito na yung nag-uumpisa siya. Sabi niya, pinangaral ni Pablo si Jesus. Pinakilala ng Diyos na Diyos si Jesus. Bakit? This is the most important. Kailangan malaman ng mga tao na si Jesus ay Diyos. Kaya diba, pag nagbabautismo tayo dito, meron tatlong tanong. Unang tanong, kanina nagre-record kami ni Brother AJ. Bro, ano yung unang tanong? Ang unang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Why? Because we are, tinatawag nating Diyos o tinatanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Wala tayong ibang sino mang Diyos ang sinasambahin natin maliban sa Kanya. And then this is the number one question. No? So, kaya kailangan ipahayag natin na si Jesus ay Diyos. Amen? And then, ang haba ng introduction, no? Number one pa lang tayo. Okay pa ba kayo? Sure kayo? Okay pa kayo, ha? Kasi parang inaantok kayo, eh. So, number one, dulo ng kasaysayan. Okay? So, merong mga biru-biruan. No? Mga biru-biruan, ang babae daw ay magaling sa kasaysayan. Lalo na pagka nagkamali ang lalaki sa kanila. Nauungkat ang kasaysayan, no? Pero ang kasaysayan, 'di ba? Parang ang kasaysayan, joke lang 'yon, biro lang 'yon. So, ang kasaysayan, parang tayo, pinanganak tayo, darating ang panahon, tayo ay mamamatay. Okay? So, pinanganak tayo, tulad dun sa binabasa natin sa Biblia, merong ginawa ang Diyos, ginawa niya ang mundo, ginawa niya ang tao, at dumating ang tagapagligtas na si Jesus. At darating ang rapture, tama? Darating ang rapture, darating ang 7 years of tribulation, and then darating din ang white throne of judgment. No? So, and this is the kasaysayan. Ito yung tinatawag nating kasaysayan. And so, ang bawat kasaysayan may dulo. Yan. So, ngayon, ito yung pag-uusapan natin. Ang sabi sa 17, ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. And look at Paul. Paano siya nagsalita doon? Gumamit siya ng kasaysayan. Of course, galing sa Old Testament. Kasi wala pa namang New Testament yun. Kasi sila yung New Testament. Tama? So, ginamit niya yung kasaysayan. Bakit nga ba na binihag ng Ehipto ang mga Israelita? Because of katigasan ng ulo. Remember? Tayo ay palasamba sa Diyos-Diyosan. And then, kung babalikan natin from the very beginning, kung paano nagkasala si Eva, naalala nyo? Di ba? May mandate ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng puno dito, lahat ng bunga nila, pwede nyong kainin. Maliban lamang dito, ha? Huwag nyong kakainin. Kasi kayo ay mamamatay. And then pumasok ang serpent. Pumasok ang devil. Anong ginawa ng devil? He questions God's word. Kinwestiyon niya ang sinabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Totoo ba? Totoo ba na pagka kumain ka dito ng bunga ng punong ito, ikaw ay mamamatay? 'Di ba? Ang simple ng ng mandate ng Panginoon eh. Napakasimple. Lahat ng 'yan, pwede mong kainin. Huwag lamang ito. Plain and simple.
Pero dumating ang mandaraya. Sabi niya, totoo nga ba? Totoo ba na pag kumain ka ng bungang ito, ikaw ay mamamatay? He questions God's word. And then sumunod, pinamalian pa niya ang sinabi ng Panginoon. Sabi ni Eva, oo, sabi ng Panginoon, hindi namin pwedeng kainin niya kasi kami ay mamamatay. Ano sabi ng devil? Ang sabi ng devil, hindi. Ang totoo niyan, magiging para kang Diyos. Nakita niyo yung lies? Lies of the enemy? Para kang Diyos. Sabi niya, na malalaman mo ang tama at mabuti. And then, na-deceive si Eva. And then, kinain niya. At tayo ay pinalaya sa Garden of Eden. And then, alam natin na naging storya, sa katigasan ng ulo ng mga tao, kay Noah, remember si Noah? Inutusan ng Diyos na gumawa ng arka. And then, sinasabi niya, pinapahayag niya na magsisi kayo sa kasalanan ninyo. Bakit? Sobrang tigas na ng ulo ng mga tao. Pero hindi pa rin sila naniwala. Kahit pinabaha na ng Diyos. And then, ano pa yung mga sumunod? No? So, dumating ang point na pinasakop na sila sa Ehipto. And then, alam natin yung kwento, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita, niligtas pa rin niya ito sa kamay ng mga Ehipto. Kaya doon sabi niya, di ba, inilabas at sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. And then, sabi, sa loob ng 40 taon, sila'y pinagtiisin niya sa ilang. Bakit? Nung nakalabas sila sa Ehipto, dapat ang paglalakbay lang nila papuntang Kanaan o sa Promised Land ay 40 days lamang. Pero naging ilan? 40 taon. 40 years. Sobrang tagal. Bakit? Anong reason? Katigasan ng ulo. Hindi tayo marunong sumunod. No? So, pinagtiisan niya sila sa ilang ng 40 taon. Yan. Remember nung nandun si Moises, di ba? Galing siya sa Mount of Sinai, kinausap niya ang Diyos. Pagbaba niya, meron ng ginawang golden calf ang mga tao para sembahin. No? So, patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. And then sabi niya, nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Sinamahan pa rin sila ng Diyos. At ibinigay yung Promised Land, yung Kanaan. Andyan yung mga Amorites, nilipol nila. Ilang bansa to? 7 bansa ang pinilipol nila. Because of God, not because of them. Hindi dahil sa kakayanan ng mga taga-Israelita. Hindi nga nila kayang lumabas sa Ehipto, tama? Hindi dahil sa sariling kakayanan nila, but because of the power of God na nasa kanila. Amen? So baka akala natin, kaya natin. Hindi. Apart from Him, hindi natin kaya. So, kung gaano man kalaki ang problema natin, huwag mong isipin na kaya mo mag-isa. So, 'di ba, sabi ng ang tawag dito, sabi ng kanta ni Gary Valenciano, sabi niya, teach me to trust in you. Tama? With all? Oh, alam nila yung kanta ni Gary Valenciano. So, bakit kailangan mag-rely tayo sa Kanya? Amen? So, sabi dito, naganap ang lahat ng ito sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila ay binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Remember, during that time, wala naman silang hari pa, tama? Wala silang presidente. Pero meron silang hukom. Ang hukom ay tumatayong leader ng bansa nung time na to. So, ibig sabihin, ang hukom, siya yung para palang isang presidente ng isang bansa. Okay? So, ito yung sa Israelita. At dito pumasok si propetang Samuel. Naalala nyo si Samuel? Naalala nyo? Di ba siya yung
ang tawag dito, nandun na sa simbahan, pagkatapos na awatin siya sa pag-dede sa nanay niya, in-offer na siya ng nanay niya sa simbahan sa Panginoon. At kasama niya si Father Eli. Naalala natin. Father Eli. And then remember yung kwento, sabi, tinatawag siya, Samuel, Samuel. And then lumabas siya ng kwarto niya, ang sabi, Father Eli, bakit po? Bakit mo ako tinatawag? Sabi ni Father Eli, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na, sige, matulog ka na ulit. And then there's a voice again, calling Samuel, Samuel. Pero lumabas ulit siya ng kwarto niya. Ang sabi, ba't mo ako tinatawag, Father Eli? Hindi kita tinatawag. At sinabi ni Father Eli, next time na marinig mo yung pagtawag sa'yo, sabihin mo, Panginoon, nandito ako, handa ako makinig. Okay? So, ready ba tayo? Nakikinig ba tayo lahat? O hindi tayo tulad ni Samuel? Si Samuel nagigising lumalabas siya Pero tayo ba ay gising pa? Tapa? Kaya pa? At para mas malakas na yata ang boses sa akin ng mga batang ito. Yun ang kailangan natin. So, ito yung nag-start. Si Samuel ay tinawag ng Panginoon. At siya ay sabi niya, ako ay handang makinig. And then, alam natin nangyari, sabi sa 1 Samuel 8, chapter 8, verse 5, kanilang sinabi kay Samuel, matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang hari, mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. And these are the people asking, bigyan mo kami ng hari. Kasi bakit? Yung mga anak mo hindi naman sumusunod sa yapak mo Tama? Bigyan mo kami ng hari tulad ng ibang bansa na merong namumuno sa kanila. Okay? So nanghingi sila at alam natin dito ang sinabi, nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Kish, isang lalaking mula sa lipi ng Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon, 40 years. Kilala ba natin si Saul? So, bakit pinili si Saul? Napaka-importante. Siya ang pinakamatangkad, pinakagwapo. So, napaka-importante pala ng physical appearance during that time. So, merong importance pala ito. So, siya ang pinili ng ating Panginoon. So, pero, alam natin ang kwento. Dumating ang time na hindi na siya sumusunod, naging palalo siya. Merong pinapa-destroy sa kanyang isang bansa, pero ang sabi niya, wala kang ititira kahit yung mga ari-arian nila. Wala kang ititira. Lahat papatayin mo, pati yung mga ari-arian nila o yung mga alaga nila. Pero alam natin ang nangyari, ginawa ni Saul ay tinira niya yung hari, si Agag. And then, sabi niya, tinira niya rin yung mga magagandang hayop, yung mga matatabang hayop. Ang sabi ni Samuel, bakit hindi mo pinatay lahat? Sabi niya doon, hindi kasi ito. And then there is the reasoning of Saul. Ito na ang pagrarason ni Saul. Kasi ihahandog ko yan sa Panginoon Pero anong nangyari? Inalis siya ng Panginoon sa posisyon niya. Bakit? Nagre-reason siya na ihahandog. Dito natin makikita na yung sacrifices natin ay hindi ganon ka-importante. Ang importante, yung obedience. Ang obedience ang mas importante kesa sa sacrifices natin. Kaya, wag natin sasabihin na tumutugtog ako dyan Ginagamit ako ng Panginoon. Every time na lang nagpapasa ng offering, saktong-sakto yung 10% yung tithes ko. Yes, you could offer lahat ng gusto mo. Pero the question is, are you obeying God? Nakikita na nagsaserve ka nga dito. Pero the question is, nag-o-obey ka ba sa Panginoon? Alam natin ang kanyang utos. Tama? Alam natin ang kanyang sinasabi. Pero ang question, sinusunod ba natin? Nandun pa rin ba sa pitaka mo ang rosaryo mo? Na akala mo na ito ay makapagpaligtas sa'yo? O every time na lang na ba na nandun ka pa rin ba sa
dating gawin natin, na nilalabas natin ang ating panyo para ipuna sa nakapako sa krus. Diba? Pero ito yung practice natin. Ang Diyos natin ay hindi na natiling patay. Kaya wala ng Kristo sa krus na meron tayo ngayon. Because after 3 days, siya ay nabuhay. Amen? Kaya naniniwala ako. Kasi bakit? Kung hindi nabuhay ang Kristo natin, wala na sanang ganito ngayon. Amen? So, nasan tayo ngayon? Magkaroon tayo ng self-assessment. Sumusunod ba tayo o gusto lang natin mag-offer? Makita ng mga tao na tayo ay may ginagawa sa simbahan, pero ang totoo, ang buhay natin ay hindi naka-align sa kagustuhan ng Diyos. Amen? So, nakita natin si Saul. No? Sayang. Bakit? Ang sabi dito, ayaw gumana. Text. Second, dalisayin ang mga makasalanan. Next. So, at sabi sa 22, at nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sabi, sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. And this is God's want from us. Yung obedience natin. No? So, ang question dito, pag tinanong tayo, do you really love God? Do you really love God? Amen. But the question is, sinusunod ba natin siya? Kasi maraming pwede magsabi, yes, oo, nagtataas pa nga ako ng kamay habang nagpa-praise and worship. Lagi nga ako nag-amen, nag-hallelujah. But the question is, do you really obey God? Tama? So, ang sabi, nilikha tayo para, wait lang. So, sabi doon, no, ang pangako ng Diyos sana kay Saul, alam nyo, yung buong sa kanya magmumula sana lahat ng magiging hari ng Israel. Pero because of disobedience, tinanggal sa kanya ng Panginoon. At napunta kay David. At alam natin ang storya, no? Sabi, maghanap, ang tawag dito, hanapin mo, sabi kay Samuel, pumunta ka kay Jesse. Nandun yung pinili ko, si David. Pinakita ni Jesse ang lahat ng kanyang anak. Ilan ang anak ni Jesse? 8. Pinalinya niya ang 7. At sabi ni Samuel, meron ka pa bang isang anak? Kasi wala dito yung pinili ng Diyos. Meron akong isang anak pero nandun sa pastulan. Kasi bakit? Siya yung bunso eh. Diba? Pag bunso, ikaw yung utusan. Bunso ako eh. Kawawa, di ba? Utusan. So, taga-utos dito, punta doon, bili dito, bili ng suka, bili ng toyo. Hindi pag isa-isahin. Di ba? Naranasan nyo rin ba yun? Yeah. So, bili ka ng mantika. Pwede ba? Lahat na. Para di ba ganon? So, ganon din. Si David, nandun siya sa pastulan. And then, he experienced God. Kung paano siya protektahan ng Panginoon sa mga leon. Diba? Bakit? Pinoprotektahan niya yung mga tupa eh. Pero na-experience niya ang Panginoon kung paano siya ingatan sa mga mabangis na hayop. And then, doon, pinili si David. Balik pa, bro. Wala nang balik? Hindi, ito. Yan. At sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yang ginawa mo. Sinasabi ni Samuel kay Saul. Sabi, kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Sayang, no?
Sayang kung sumunod lamang siya sa ating Panginoon. Remember, meron tayong free will kasi. Pero napakaganda ng ano. Anong isa? Free will and then sovereign God. Sovereign will. No, ito yung will ng Panginoon sa atin. Sovereign will. So sayang. Sana sinunod niya ang ating Panginoon. Hindi yung nagrason pa siya. Hindi, kasi iaalay ko to sa Panginoon eh. Pero mas magandang sumunod tayo. Amen? So, ang nangyari, next, ito yung sabi sa atin, nilikha tayo para makaniig, makasama sa Diyos, at luwalhatiin siya sa lahat ng pagkakataon. And then this is the main purpose ng buhay natin. Minsan, o most of the time, lagi natin inaalay yung oras natin sa trabaho, sa pag-aaral. There's nothing wrong with that. Pero, asan yung oras natin sa Diyos? Amen? Kailangan balanse. Kailangan balanse. Remember, you have your ministry also. Hindi sinasabi natin dito hindi, dito lang kami, nakaupo lang kami dito at makikinig. Hindi. Ang ministry natin, if you are a man at meron kang mga anak, meron kang ministry sa mga anak mo bilang tatay. Amen? Kung ikaw ay magulang na babae, may ministry ka sa asawa mong lalaki at sa mga anak mo. Tama? So, ang sabi dito sa atin, nais ng Panginoon na tayo'y makanaig, makasama. Kaya nga doon sa God's gospel natin, no? Sabi doon sa G, sabi ng G, napahamak patuloy. G, sabi ng G, God created us to be with Him. Ang sabi sa O, our sins can separate us from Him. And then S, sins cannot be paid by doing good works. Hindi mababayaran ng good works ang kasalanan natin. Ano susunod? P, paying the price for sin is dying Jesus from the cross. Namatay siya para bayaran yung kasalanan natin. E, everyone's with who trust in Jesus has eternal life. And then L, life with Jesus starts now and last forever. Buti na lang mandito yung mga young people. So, naalala niyo yung sinabi ni Pastor sa GC, group chat? So, intindihin natin to. Ito yung main purpose ng Panginoon. Gusto tayo makaniig. Ayaw niya sana mapahiwalay tayo sa Kanya. But because of our katigasan ng ulo at ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Kanya. Bakit? Bakit tayo mahihiwalay sa Kanya? Kasi He's a perfect God. Holy siya eh. So, hindi tayo pwedeng makasama sa Kanya kung tayo makasalanan. But again, gumawa siya ng paraan. He sent Jesus to pay our sins. Para ipako sa krus, pahirapan, ang sa ganun mabayaran ang ating mga kasalanan. So, ganun pa rin tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo na-redeem at nandun yung righteousness ng Panginoon sa atin. So, inanayahan ko po na tumayo ang lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin. And Lord, tumatak nga po sa amin ang kasaysayang ito, Panginoon, na alam po namin na may Diyos na dumating po sa mundong ito, na inalay ang kanyang buhay nang sa ganun ay kami po ay maligtas, Panginoon. Lord, maintindihan po ng bawat tao, Panginoon, na wala po kaming kayang gawin, Panginoon, para iligtas ang aming sarili, Lord God. But with you, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil
Hinayaan mong bastusin ka, Panginoon. Hinayaan mong suntok-suntokin ka, Panginoon. Hinayaan mong dura-duraan ka, Lord God. Para kami ay maligtas. Tinanggap mo lahat ng mga latigo, Panginoon. Tinanggap mo lahat ng suntok. Tinanggap mo lahat ng pangungutya, Panginoon, na dapat kami dapat ang nandoon, Lord. Pero hindi kami karapat dapat, Lord God. Pero ginawa mo kaming karapat dapat because of your blood, Panginoon, na umagos noon sa krus ng Kalbaryo. Lord, muli, Panginoon, tulungan mo po kami maintindihan po namin yung pagmamahal mo. Nang sa ganon, Panginoon, magkaroon din po kami ng pagmamahal sa ibang tao at nang sa ganon, maihayag namin ng iyong salita sa kanila. Nang sa ganon, malaman din po nila, Panginoon, na merong Diyos na nagmamahal po sa kanila, Lord God. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan. Bigyan mo kami ng puso, ng compassion, Panginoon, sa bawat tao makakasalamuhan namin at makita si Kristo, ikaw, Panginoon, sa buhay po namin, Lord. Lord, muli, Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang mga dinadanas namin, Panginoon. Marahil dito mayroong mga sakit. Marahil dito, Panginoon, may problema sa relationship. Marahil yung iba dito, Panginoon, ay masyadong busy sa career, Panginoon, o sa pag-aaral. But again, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, ipakita mo sa amin ang pinaka-purpose po namin kung bakit kami nandito sa mundong ito, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, masyado kaming abala. Masyado na kaming busy, Panginoon. Masyado na kaming may mga pinagkakabalahang iba, Panginoon. But again, Lord God, ipakita mo sa amin, Lord, yung main purpose po namin kung bakit kami nandito. Our main purpose is to worship you, Panginoon. Ikaw yung papurihan. Ikaw yung unahin, Lord God. Tulungan mo kaming itatakpo ito sa puso po namin, Lord. Muli, Panginoon, dalangin po rin namin ang aming pamilyang malayo sa amin, Lord. Dalangin po namin ang iyong kamay, Panginoon. Abutin mo po sila, Lord God. Ingatan mo po sila, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, 24/7 nandun kami sa tabi nila, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, you can be everywhere, Lord God. Nandun ka rin sa kanila at kaya mo silang protektahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo dahil ni minsan hindi ka po nagkulang sa amin. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Lahat ng ito tinataas po namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Ihanda po natin ang puso natin para sa Holy Communion. Magaling naman. Para mabilis. Yan, kakabila ko.
Bilis na kasi yung time. Hindi niya nalagay heater. Hindi niya nalagay heater. Lamig oh. Nakalimutan nalagay yung heater. Lamig ng tubig. Lahat po nabigyan na? Okay. Yun doon, dalawa. Anong wala sa inyo? Pera? Joke lang. Pagkataas po yung biskuit. At sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil sa pagmamahal mo sa akin, ikaw po yung umako ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dilangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Nguyain po siya. Pagkatapos po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil sa dugo mo, nahugasan po ang lahat ng aking karumihan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Parati ko pong alalahanin kung paano mo binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito pindalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Doon sa kabila yung isa. Salamat din sa Panginoon na pagkakataon may balik natin ang portion ng pagpapala niya sa pamamagitan nating mga tithes and offering. Sabi niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
pong upo muna. We have baptism today. Si Brother Willie Magas, Nigel Magas, tsaka si Florentino Abogado. Si Atty. Florentino. Antayin mo siyang pumasok muna. Tapos, pagpasok ni AJ dito ka. Sa tabi niya. Ako ka magtanong. Ako na, doon ka na. Wala nang time. Test mo nga mic mo. Hello. Hello. Willie. Si Tatay Wilfredo Magas. Yung relos niya po. Relos po. Relos po. Lit. Si dito, doon siya mamaya. Mag-assist siya. So, si Tatay Wilfredo Magas po, sa ating pagbautismo, meron po tayong tatlong tanong. No? Yung una pong tanong, Tatay Wilfredo, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? At pangalawang tanong po, nangangako ka ba na sa abot ng iyong makaya ay tutuparin o tutupdin mo ang mga utos ng Diyos? At pangatlong tanong po, nangangako ka ba, Tatay Wilfredo Magas, na wala ka ng ibang sasambaing Diyos maliban kay Jesus na ating Panginoon? So, sa harap po nating lahat at sa utos na ibinigay ng ating Diyos, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. John, cellphone mo to, di ba? Tingnan ba kung tama? Pag-record to, nakabidyo yan. Susunod naman po natin si Nigel Magas. Ilang taong ka na, Nigel? 8. So si Nigel Magas po ay kahit sa murang edad niya, naintindihan niya na po. No? Sa interview pa lang po, na testing naman po talaga na naintindihan niya na yung gagawin po sa kanya. So sa Nigel Magas, sa pagbautismo sa iyo, meron tatlong tanong. Yung unang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Pangalawang tanong, nangangako ka ba na sa abot ng iyong makakaya, sa harap naming lahat, na tutuparin mo ang utos ng ating Diyos? At pangatlong tanong, nangangako ka ba, Nigel Magas, na wala ka ng ibang sasambaing Diyos maliban kay Jesus na ating Panginoon? Dahil dyan, sa utos ng ating Panginoon, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.
Sorry po, hindi na ipainit yung tubig, kaya lamig. Nakalimutan yung heater. Tatay Florentino Abogado. Good. Lawyer. So, tatay, sa ating pagbautismo, meron po tayong 3 tanong. Yung una pong tanong doon, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Pangalawang tanong, nangangako ka ba na sa abot ng iyong makakaya sa harap naming lahat na tutuparin mo ang utos ng Diyos? At pangatlong tanong po, nangangako ka ba na wala ka ng ibang sasambaying Diyos maliban kay Jesus na ating Diyos? Dahil dyan, sa utos ng ating Panginoon, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kaya po, welcome natin yung mga... Meron tayong first timer? Merong first timer? Wala. So, welcome na lang natin po ang bawat isa. Tayo tumayo at kamayan nyo at least 5 tao na nakapalibot sa inyo. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Muli ay naranas po sa amin na kami po ay special sa'yo, na kami po'y mahal mo. Kaya pagpapalang galing sa iyo, Diyos, ay binabahagi ko po sa lahat ng nandito, yung kasabay po namin sa live streaming o sa YouTube man. Kami pong lahat, O Diyos, ay abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Gawin lahat. Kahirap
Thank you. God bless you. Bago kayo malis, kumain muna. Bago kumain, picture taking muna doon ng camera. Ganun pintas mo. Ha? Sino nagbigay? Ganda. Sorry yan, hindi na painitan tubig eh. Yan, hindi na pinainit tubig oh. Wag mo ano, ayaw niya. Natin ito naman. Harap ka. Carrot, pipino, gelatin, saging. Meron dun. Next week. Dito.